isang tao ka bang kinamumuhian? Ano ba ang dahilan ng pagkamuhi mo sa kanya? May nagawa ba siyang isang napakalaking kasalanan? Isang kasalanan na hindi mo kayang patawarin? Hello everyone! Welcome back dito sa ating channel. Kasama niyo ang inyong one and only Mama Mia, and panibagong kwento na naman ang pagsasaluhan natin for today's video. At syempre, ibang kwento, syempre, ibang pa-shoutout ko rin sa inyo, lalo na't ako po'y humihiling na sana'y bisitahin ninyo ang Facebook page ng Shop and Style. Ayan po ang itsura ng kanilang Facebook page. Paki-visit at syempre, kayo po'y umorder kapag sila ay may pa-live everyday po yan. At ang good news, hanggang August po, andito sa Philippines si Ma'am Rose Puno Perez. So ibig sabihin, mas madali nyo matatanggap ang mga o-orderin nyo ngayon kasi on hand niya yan at hindi na dadaan ng napakatagal na cargo. Kaya ano pang inaantay nyo dyan? Gumora na kayo at inyo na pong hanapin ang Shop and Style. Hindi na natin to patatagalin. Gogora na rin tayo. Eto na po ang ating tampok na kwento for today. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Maraming rason kung bakit nagagalit ang isang tao. May rason kung bakit siya hindi makapagpatawad. Kahit pa sabihin ng iba na ang pagpapatawad ay para sa sarili at hindi naman para sa taong nanakit sa atin. May mga kasalanan at sakit na hindi kayang pilitin ng puso para kusang maghilom. Dear Mama Mia, may mga petsang kahit gaano karaming taon na ang lumipas, hindi mo pa rin kayang kalimutan. Para sa iba, ordinaryong araw lang ang ikalawang Biyernes ng Mayo. Pero para sa akin, yun ang araw na namatay ang babaeng dati ay puno ng mga pangarap. Hindi ako namatay sa aksidente. Hindi rin sa sakit, kundi sa isang tawag. Isang tawag mula sa lalaking pinakamamahal ko. Nika, pwede ba kitang makausap ngayon? Hanggang ngayon, Mama Mia, kabisado ko pa rin ang tono ng boses niya noon. Mahina, pagod, na parang merong gustong aminin. Nasa pantry ako noon ng opisina, tanghaling tapat at hawak ko ang cellphone ko habang hinihintay uminit ang baon kong pasta sa may microwave. Ngumiti pa ako. Akala ko tatawag siya para itanong kung anong gusto kong dinner. Ganon kasi si Lloyd, Mama Mia. Sweet, maalaga, at sa loob ng 5 taon naming relasyon, ni minsan ay hindi ko siya nahuling nagsinungaling sa akin. Oh, bakit? Miss mo na ako? Mahina siyang tumawa. Pero kakaiba ang tawa niyang yun. Walang lambing. Nika, pwede ba tayong magkita mamaya? Bakit? Emergency ba? Oo. Nanlamig agad ang kamay ko. Anong nangyari? Okay lang ba ang mama mo? Yung papa mo? Ikaw ba okay ba? May naaksidente ba? Nika, mamaya na lang natin pag-usapan ng lahat. Pagkatapos ay pinatay niya ang tawag, Mama Mia. Walang goodbye, walang love you, wala lahat. Ilang segundo akong nakatulala. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong kinabahan. Parang may kung anong bumigat sa dibdib ko. Tinawagan ko siya ulit. Hindi na sumasagot. Kaya nag-chat na lang ako sa kanya. Love, ano ba yung sasabihin mo? Kinakabahan na ako eh.
Sabihin mo naman kung anong nangyari. Hindi ako makapag-concentrate dito. Seen lang ang chat na yon. Walang kahit na isang reply. Hindi na ako nakapagtrabaho ng maayos buong maghapon dahil sa sinabi niyang yun, Mama Mia. 3 beses po akong nagkamali sa report ko. 2 beses akong tinanong ng supervisor ko kung may problema daw ba ako. Pilit akong ngumiti. Wala po, ma'am. Pero meron. Hindi ko lang alam kung ano. Maya-maya pa ay nag-message si Lloyd sa akin. Mamaya, magkita tayo mga 7 p.m. dun sa paborito nating kainan. Sa paborito naming kainan. Kung saan siya unang umamin ng kanyang damdamin para sa akin. Kung saan niya ako unang hinalikan. Kung saan niya unang sinabi sa akin na ikaw lang ang babaeng pakakasalan ko. Napangiti pa ako habang tinignan ko yun, Mama Mia. Habang binabasa ko ang lahat ng yun sa isip ko. Siguro proposal ang sasabihin niya. O baka naman may sorpresa siya para sa akin. 3 linggo na lang kasi, Mama Mia, ay ikakasal na kami. Baka naman ang sinasabi niya proposal para sa isang honeymoon vacation. O di kaya'y surprise gift para sa nalalapit naming pag-iisang dibdib. Mama Mia, kompleto na po lahat. Lahat-lahat para sa aming kasal. Bayad na ang venue. Bayad na rin at nandyan na rin ang mga souvenirs. Nakaprint na lahat ng mga invitations at naibigay na namin ang halos 50% sa mga ito. Pati honeymoon namin sa Siargao, fully booked na. Napailing ako. Walang problema yan, Nika. Ang praning mo. Pinagalitan ko ang sarili ko, Mama Mia. Sabi ko sa sarili ko na baka wedding jitters lang ito. Baka kinakabahan lang ako dahil malapit na talaga ang araw ng aming kasal. Ang hindi ko alam na yun na lang pala ang huling pagkakataong tatawagin ko ang sarili kong bride-to-be. Eksaktong 7:00, nandun na ako. Nauna akong dumating katulad ng dati. Ganun naman kasi, lagi akong nauna. Umorder na ako ng paborito naming mga pagkain dahil kilalang kilala ko naman na si Lloyd. Alam ko na ang mga gusto niya sa hindi. Pati nga drinks, kabisado ko na. Umorder ako ng para sa akin at ng para din sa kanya. Ganito kami lagi. Sabi niya kapag dumating ang araw na hindi na niya alam ang order ko, hindi na raw siyang Lloyd na minahal ko. Napangiti ako, Mama Mia, habang hinihintay siyang pumasok sa pintuan ng kainan na yun. Kalipas ang 10 minuto, dumating siya. Pero ewan ko ba, Mama Mia, pakiramdam ko ay ibang tao ang nasa harap ko. Parang hindi siya yung Lloyd na nakilala ko. Yung Lloyd na laging prim and proper. Yung Lloyd na laging handa kahit iharap mo kanino man. Ang Lloyd kasi na nasa harapan ko ngayon, hindi nag-ahit. Namumugto ang mga mata at gusot-gusot ang suot na polo. Hindi ko alam kung hindi ba siya pumasok sa trabaho, kung bakit ganun ang itsura niya. At ang isa sa panibago, Mama Mia, ay hindi niya ako hinalikan. Hindi niya rin hinawakan ang kamay ko. Umupo lang siya, tahimik, hanggang sa ako na ang naunang nagsalita. Umorder na ako. Yung paborito mo? Tumango siya. Hindi pa rin siya nagsasalita. Ano ba, love?
Ano ba yung sasabihin mo? Kinakabahan na ako eh. Tumango ulit siya. Tinitigan niya ako ng ilang segundo pagkatapos ay inilipat niya ang tingin niya sa mesa. Sorry, Mika. Nagulat ako. Mika ang tawag niya sa akin. At bakit siya nagsusorry? Bakit ka nagsusorry? Anong nangyari? Tahimik siya ulit. Napansin kong nanginginig ang mga kamay niya. Hindi ko alam kung bakit pero lalo akong kinabahan. Lloyd, ano ba talaga ang sasabihin mo? Huminga siya ng malalim. Mika, hindi na tayo matutuloy sa kasal. Para akong nabingi sa narinig ko, Mama Mia. Hindi ko alam kung ilang segundo akong nakatingin lang sa kanya. Akala ko, nagbibiro lang siya eh. Akala ko prank lang kasi prankster din naman siya. Napatawa pa nga ako. Grabe ka ha, hindi nakakatuwa yung biro mo. Pero hindi siya ngumiti. Hindi siya nagsalita. At doon ko unang naramdaman na may mas masakit pa pala kesa sa takot, Mama Mia. At yun ay ang sandaling unti-unti mong naiintindihan na nagiging totoo ang isang bangungot. Totoo? Totoong hindi na tayo matutuloy sa kasal? Bakit? Mahina akong tanong. Hindi siya makatingin ng diretso sa akin. Lloyd, bakit? Tanong ko habang napahawak na ako noon sa mesa. Bakit, Lloyd? Ulit ko sa tanong ko. Tsaka lang siya muling nagsalita. May iba na kasi ako. Parang may sumabog sa ulo ko noon, Mama Mia. Hindi ko alam kung paano ang umiyak. Hindi ko alam kung paano ang sumigaw. Hindi ko alam kung paano ang magwala. Gusto kong gawin ang lahat ng bagay na yun pero hindi ko magawa. Kaya natawa na lang ako. Yung klase ng tawang ginagawa ng tao na hindi niya matanggap ang kanyang narinig. Ano? Sorry. Sino? Tahimik siya. Sino, Lloyd? Mabagal niyang itinaas ang kanyang tingin at dun ko nakita ang lalaking hindi ko nakilala, Mama Mia. Mika, hindi ko sinasadya. Nanikip ang dibdib ko. Hindi ko tinatanong kung sinadya mo o hindi. Sino siya? Matigas at halos mapasigaw na ang boses ko noon. Mahaba ang naging katahimikan naming dalawa. Hanggang sa sinabi niya ang pangalan na kahit kailan, hindi ko inaasahang marinig. Si Romeo. Napakurap ako. Ha? Sino si Romeo? Office mate ko. Hindi pa rin nagsisink in sa akin ang lahat, Mama Mia. Hindi ko maintindihan. Bakit mo sinabing si... Hindi siya sumagot. Paulit-ulit kong binigkas yung pangalan. Romeo? Tumango siya. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Lalaki? Lalaki ang iba mo? Unti-unti siyang napayuko, Mama Mia. At halos pabulong niyang sinabi ang salitang tuluyang dumurog ng buong pagkatao ko. Oo. Hindi ako makahinga. Pakiramdam ko biglang lumiit yung kainan. Parang may humawak ng mahigpit sa leeg ko. Lahat ng tao sa paligid ko ay naging malabo sa paningin ko, Mama Mia. Lloyd,
Lloyd, sabihin mong nagsisinungaling ka. Sabihin mong prank lang to. Nanginginig ang boses ko. Pero tahimik siya. Sabihin mong nagawa lang akong hindi mo nagustuhan, kaya gumaganti ka. Sabihin mong may camera. Halos mataranta na ako noon sa pagsasalita, pero tahimik pa rin siya. Lloyd, please, sabihin mo namang prank lang ang lahat. Wala pa rin, Mama Mia, hanggang sa tuluyan akong nawalan ng kontrol. Tumayo ako, napaatras ang upuan, nang malakas, dahilan para mapalingon ang lahat ng tao na nasa loob ng kainan na yon. 5 taon, Lloyd. 5 taon kitang minahal. Hindi ko na napigilan ang sarili ko sa pag-iyak habang nagsasalita, Mama Mia. Hindi siya makatingin. 5 taon akong naniwalang ako ang babaeng gusto mong makasama habang buhay. Napahawak ako sa dibdib ko dahil pakiramdam ko anumang oras ay matatanggal yun. Lloyd, sabihin mo nga. Minahal mo ba talaga ako? Basag na ang boses ko habang tinatanong ko yun, Mama Mia. Ngunit hindi pa rin siya agad sumagot. At ang katahimikang yun ay mas masakit pa kahit sa ano pa mang salita. Dahil dun ko unang naisip, ang tanong nasisira sa akin sa mga susunod na taon. Kung minahal niya talaga ako, gaya ng inaasahan at inaakala ko, bakit napakadali niya akong bitawan? At kung hindi niya ako minahal, ano ang ibig sabihin ng 5 taon ng buhay ko para sa kanya? Hindi ko alam noon na ang gabing yun ay simula pa lang ng mas malalim na katotohanang matagal na palang itinatago ni Lloyd sa akin, Mama Mia. Isang katotohanang tuluyang babago sa lahat ng alaalang inakala ko ay romantiko at masaya. May mga sugat na hindi naman agad dumudugo. Ang una mong mararamdaman ay mamamanhid ka. Tapos, unti-unti, tsaka mo lang mararamdaman yung sakit. Ganito ang nangyari sa akin, Mama Mia. Pagkalabas ko ng cafe, wala akong maalala kung paano ako nakauwi ng gabing yun. Hindi ko alam kung naglakad lang ba ako, nag-tricycle ba ako, o sumakay ako ng taxi. Ang malinaw lang sa alaala ko ay nasa harap na ako ng apartment ko. Hawak ko pa rin ang engagement ring na ilang beses kong pinangarap isuot habang buhay. Nakatitig lang ako roon. Hindi ko maialis ang tingin ko sa singsing na yon. Na para bang kapag tinanggal ko yun, aaminin ko na talagang wala ng pag-asa ang lahat sa aming dalawa ni Lloyd. 12:00 ng madaling araw nang tumawag sa akin ang best friend kong si Jane. Nika, bakit umiiyak si Lloyd? Tinawagan niya ako. Sabi niya, tawagan raw kita at kamustahin daw kita. Hindi ako agad nakasagot. Nika, ano bang nangyayari sa inyong dalawa? Hindi na matutuloy ang kasal namin, Bes. Ano? Bakit? May iba na si Lloyd. Tahimik ang best friend ko sa kabilang linya ng ilang segundo. Sino yung babae? Halika, susugurin natin. Huminga ako ng malalim. Walang babae, Bes. Teka nga, Nika, naguguluhan ako. Sabi mo kanina may iba na siya. Anong ibig mong sabihin walang babae? Lalaki, Bes. Lalaki. Mahigit 1 minuto kaming walang nagsalita ni isa sa aming dalawa. Hindi dahil hinuhusgahan niya si Lloyd, kundi dahil pareho kaming hindi makapaniwala sa katotohanan, Mama Mia.
Anong, anong gagawin mo? Mahina niyang tanong sa kabilang linya. Napatingin ako sa kisame. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, wala akong alam. Wala akong plano. Kinabukasan, Mama Mia, nagising akong halos hindi na makahinga. Akala ko bangungot lang ang lahat. Akala ko panaginip lang ang lahat ng yun. Pero pagtingin ko sa side table, naroon pa rin ang singsing. Naroon din ang ilang kopya ng wedding invitation naming dalawa. At naroon din ang wedding gown receipt ko. Na siya pa mismo ang nagbayad nun. Siya pa mismo ang tumulong sa akin na pumili ng wedding gown. Lahat totoo. Walang bangungot, walang panaginip. Lahat nangyari talaga. Unti-unti akong bumangon. Pagbukas ko ng cellphone, mahigit 200 notifications ang na-receive ko. Mga kamag-anak, Mama Mia, mga kaibigan, mga nagmamahal sa amin, na excited sa kasal naming dalawa. Mga bridesmaid ko, pati na rin wedding coordinator. Excited na kami! Nako, 20 days na lang. Uy, siya nga pala ha, final fitting natin bukas. Susunduin kita. Sabi ng kapatid ko. Napahawak ako sa bibig ko noon, Mama Mia. Hindi ko alam kung sino ang uunahin kong pagsabihan. Mas mahirap pala ang ipaliwanag ang hiwalayan kaysa sa mismong paghihiwalay. 3 araw akong hindi pumasok sa trabaho. Hindi rin ako lumalabas ng apartment. Ni hindi ako nagbubukas ng kurtina sa mga bintana ko. Hindi ako kumain ng maayos. Paulit-ulit ko lang binabasa ang mga lumang conversations naming dalawa ni Lloyd. Good morning, future wifey. I can't wait to grow old with you. Ikaw ang tahanan ko. Ikaw ang magiging ina ng mga anak ko. Bawat mensahe, parang kutsilyong paulit-ulit na tumatama sa dibdib ko. Hanggang sa napansin ko ang isang bagay habang binabalikan ko ang mga alaala naming dalawa. May mga gabi pa lang bigla-bigla na lang siyang nawawala. May mga weekend pala na hindi niya ako sinasamahan habang piniprepare ko ang mga detalye ng kasal naming dalawa. Ang lagi niyang dahilan sa akin, may overtime sa work, may kailangang tapusin. May mga pagkakataong hindi siya sumasagot ng halos 6 na oras. Kahit tinatanong ko siya ng mga gusto niya na mga detalye tungkol sa aming kasal. Noon, Mama Mia, hindi ko yun pinagdudahan. Bakit mo naman kasi pagdududahan ang isang taong inalok ka na ngang magpakasal? At halos 75% pa ng gasto sa kasal ay kanya. Bakit mo pagdududahan ng lalaking yon? Hindi ba't dun palang makakasiguro ka ng mahal na mahal ka niya? Ang lagi niyang sinasabi sa akin, ikaw na ang bahala sa ibang mga detalye. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Gagawa natin ng paraan. Ganon si Lloyd bilang karelasyon, Mama Mia. Kaya sino ba ang hindi mahuhulog sa kanya ng totoo? Ng buong buo. Masyado akong nagtitiwala noon. Masyado akong kampante noon. Ngayon, isa-isa kong binabalikan ng lahat. At doon ko unti-unting nakita ang mga kasinungalingang matagal ko na palang hindi pinapansin. Sa ika-4 na araw, Mama Mia, may kumatok sa apartment ko. Pagbukas ko ng pinto, ay si Lloyd. Namumugto pa rin ang mga mata niya. May dala siyang isang malaking paper bag.
Nika, hindi ko siya pinapasok. Anong kailangan mo? Ibabalik ko lang sana yung ibang gamit mo. Tumango ako. Inabot niya ang bag na nandoon ang mga naiwan kong libro. Pati na rin ang jacket ko, toiletries, yung paborito kong mug, yung isa kong photo album. Nanginginig ang kamay kong binuksan yon. Mga larawan naming dalawa. Mga larawan sa loob ng 5 taon naming relasyon. Mga larawan ng aming mga bakasyon sa kung saan-saan. Sa Boracay, sa Baguio, sa Tagaytay. Mga larawan ng anniversary celebrations namin. Birthday celebrations, Christmas celebrations. Lahat ng ngiti sa mga litrato biglang naging kasinungalingan sa paningin ko. Sinara ko agad ang album. Oh, bakit ka pa nakatayo dyan? May sasabihin ka pa ba? Mahina siyang tumango. Sorry. Napatawa ako. Hindi dahil natutuwa ako, kundi dahil yun na naman ang salitang paulit-ulit kong naririnig mula nung gabing umamin siya sa akin. Sorry. Isang salitang hindi na kayang ibalik pa ang 5 taon ng buhay ko, Mama Mia. May gusto akong malaman, Lloyd. Gusto kong magsabi ka sa akin ng totoo. Sige. Kailan ba nagsimula ang lahat? Matagal siyang hindi sumagot hanggang sa bumuntong hininga siya. Nung 1 taon, parang may humampas sa sikmura ko. 1 taon? Tumango siya. Ibig sabihin, nanginginig na ang boses ko, Mama Mia, pero tinatagan ko ang loob ko. Sabi ko sa sarili ko, kailangan kong masabi ang mga bagay na gusto kong sabihin. Habang pinaplano natin ang ating kasal? Oo. Habang namimili tayo ng venue? Oo. Habang pinapapirma mo ako sa housing loan na dapat para sa ating dalawa? Oo. Habang niyayakap mo ako gabi-gabi? Tapos nagsasalita ka ng mga magagandang pangarap para sa pamilya natin? Napapikit siya, Mama Mia. Oo. Sorry. Hindi ko na napigilan. Sinampal ko siya. Lahat yata ng lakas ng katawan ko ay binuhos ko sa sampal na yun. Napaatras siya. Hindi siya gumanti. Hindi rin siya nagsalita. Traidor ka, Lloyd. Traidor ka. Sinungaling ka. Luhaan kong sigaw. Alam ko. Pinagmukha mo akong tanga. Alam ko. Minahal kita ng buong buo, Lloyd. Lahat ng pangarap ko nakaikot sa'yo. Alam ko, Nika. Bakit? Napaupo siya sa hagdan ng apartment. Pareho kaming umiiyak. Natakot ako. Natakot? San ka naman natakot, Lloyd? Sa sarili ko. Napailing ako, Mama Mia. Huwag mo nga akong gagamitan ng mga nakikita mong mga linya dyan sa internet. Huwag mo akong gawing therapist mo, Lloyd. Hindi ko kayang intindihin ang sakit niya habang ako mismo ay nalulunod sa sakit na siyang may gawa, Mama Mia. Ayokong mawala ka. At anong gusto mo? Ha? Habang pinifigure out mo yung sarili mo, gusto mo nandyan lang ako para gamitin mo? Tumulo ang luha niya, Mama Mia. Nika, akala ko kaya kong baguhin ang sarili ko. Doon ako napatawa ng mapait. At ako, ano ako, Lloyd? Ginamit mong eksperimento?
Hindi siya sumagot kasi yun ang totoo. Pagkaalis niya, Mama Mia, ay hindi ako tumigil sa pag-iyak. Hindi dahil gusto ko pa siyang balikan, kundi dahil pakiramdam ko, ginamit akong tulay para makatawid siya sa sarili niyang takot. Habang ako, walang kaalam-alam na naiwan pala ako sa gitna ng ilog at mag-isang nalulunod. Lumipas ang 2 linggo, unti-unti nang nalaman ng lahat ang kanseladong kasal namin. May mga taong niyakap ako. May mga taong nagsabing, makakahanap ka rin ng iba. Pero may ilan ding bumubulong. Siguro may pagkukulang ka rin. Siguro hindi mo siya magawang mapasaya. May dahilan kung bakit siya naghanap ng iba. Wala namang taong maghahanap ng iba kung satisfied siya sa partner niya. Mama Mia, mas masakit pala kapag ang mga taong hindi alam ang buong kwento ay sila pa ang unang nanghusga sa'yo. Isang gabi, habang nagsuscroll ako sa social media, may lumabas na larawan. Company outing. Nakatag si Lloyd. At sa likod niya, nakatayo yung Romeo, Mama Mia. Alam kong sino yun kasi nakatag din yung Romeo na yun. Pareho silang nakangiti. Hindi sila magkahawak ng kamay. Wala silang ginagawang mali. Pero ang paraan ng pagtingin nila sa isa't isa ay yung eksaktong paraan ng pagtingin sa akin ni Lloyd nung una kaming magkakilala. Doon ko unang napagtanto ang isang bagay na mas masakit kaysa sa pagtataksil. Yung hindi niya ako iniwan dahil may kulang sa akin. Iniwan niya ako dahil matagal na pala siyang nabubuhay sa isang katotohanang hindi niya kayang aminin. At sa halip na harapin ang katotohanan na yun ng tapat, ay pinili niya akong isama para ako yung saktan niya. Para ako yung gawin niyang panakipbutas sa harap ng maraming tao. Mama Mia, napakasakit na katotohanan yun. Sobrang sakit. May mga pagkakataong akala mo nasa pinakamasakit ka ng bahagi ng kwento ng buhay mo. Tapos, biglang may darating na isa na namang katotohanan na siyang magpapaisip sa'yo. Hindi pa pala yun. May masasakit pa pala dun. Mama Mia, 3 linggo na ang lumipas mula ng kanselahin ng kasal. Unti-unti na akong bumabalik sa trabaho. Hindi dahil okay na ako, kundi dahil alam kong kailangan kong mabuhay. Hindi naman kasi hihinto ang mundo dahil lang wasak ako. Patuloy pa ring dumarating yung mga bills. Patuloy pa ring umiikot ang orasan. At kahit gusto kong manatili na lamang sa kama habang umiiyak, ay wala naman akong ibang pagpipilian. Isang Sabado ng hapon, nasa apartment lang ako nang may kumatok sa pinto ko. Pagbukas ko ng pinto, isang babaeng nasa halos 50 anyos ang bumungad sa akin. Simple lang ang suot niya. May mga mapuputing hibla na ang kaniyang buhok. Namumugto ang kaniyang mga mata na tila galing din sa kakaiyak tulad ko, Mama Mia. Ikaw ba si Nika? Opo. Pwede ba tayong mag-usap? Hindi ko siya kilala, Mama Mia, pero may kakaiba sa ekspresyon niya. Parang matagal na siyang may gustong sabihin. Pinapasok ko siya. Pagkaupo niya sa sofa, ilang segundo siyang tahimik. Hanggang sa nagsalita siya. Ako ang totoong mama ni Lloyd. Parang may kumabog sa dibdib ko, Mama Mia. Hindi kasi siya yung pinakilala ni Lloyd sa akin bilang mama niya. Hindi siya yun. Pero alam ko na ampun si Lloyd. Kaya alam kong may katotohanan ng sinasabi ng babaeng to. Hindi ko inaasahan
napupuntahan ako ng biological mother ni Lloyd. Akala ko, Mama Mia, iiwasan na nila ako. Pasensya ka na, anak, ha? Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Nakangiti siya, pero kitang-kita kung pinipigilan niyang umiyak. Alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad sa'yo. Tahimik lang ako, Mama Mia, habang nag-iisip. Yung mga kinikilalang mga magulang ni Lloyd, ni minsan, hindi nila ako kinontak. Nung nakansela ang kasal naming dalawa, wala akong narinig mula sa kanila. Walang sorry, walang kahit na ano. Pero itong babaeng to, etong hindi ko nakilala kahit kailan, ay siya pang humihingi ng tawad sa akin. Kahit ako, Nika, galit din ako sa ginawa ng anak ko sa'yo. Hindi kanya dapat isinama sa gulong matagal na niyang pasan. Tumulo ang luha niya habang nagsasalita. Makalipas ang ilang minuto, unti-unti niyang ikwento ang mga bagay na kahit kailan ay hindi sinabi sa akin ni Lloyd. Mama Mia, siya pala ay malayong kamag-anak ng kinalakihang mga magulang ni Lloyd, ng kinalakihan niyang mama. Kaya naman, kahit na hindi siyang nagpalaki kay Lloyd, ay lagi pa rin siyang nakamasid at nakabantay dito. Nung high school pa lang daw si Lloyd, napansin na raw nila na iba ang kilos niya. Tahimik ito, mahiyain, at parang hindi interesado sa mga babae. Pero dahil lumaki nga si Lloyd sa isang pamilyang konserbatibo, isang pamilyang naniniwalang may iisang tamang paraan lang ng pamumuhay, kaya habang tumatanda siya, mas lalo niyang itinago ang sarili niya. Namagitan pa nga raw ang pastor nila sa simbahan. Pina-counseling pa raw ng kinikilalang mga magulang ni Lloyd si Lloyd. Pina-pray over pa siya. May pangakong magbabago. At nang makilala niya raw ako, akala niya ako na ang sagot sa pagbabagong dasal niya. Akala niya, Nika, na kapag may minahal siyang babae, mawawala na lahat. Lahat-lahat ng kakaiba sa puso at damdamin niya. Napapikit ako, Mama Mia. Masakit marinig yun. Hindi dahil galit ako sa kung sino siya, kundi dahil ginawa niya akong lunas sa problemang ako mismo ang naging biktima. Wala siyang balak saktan ka, Nika. Napatingin ako sa kanya. Wala siyang balak saktan ako, pero sinaktan pa rin niya ako. Kahit hindi niya sinadya, sinaktan pa rin niya ako. Niloko pa rin niya ako. Pinahiya pa rin niya ako. Tumango siya, Mama Mia. At doon ko nakita ang isang inang wasak din. Hindi lang ako ang nawalan, kundi pati siya. Pagkaalis ng biological mother ni Lloyd, ay mas lalo akong nalito. Gusto kong magalit, pero may bahagi sa akin na naaawa din sa kanya. Hindi dahil tama ang ginawa niya, kundi dahil naisip kong gaano kaya kabigat ang takot na pinasan niya para umabot sa puntong nagsinungaling siya ng 5 taon maging sa sarili niya. Pero bawat beses na naaawa ako, naaalala ko ang wedding dress. Naaalala ko ang invitations, ang mga pangarap. At kapag naaalala ko ang mga bagay na yon, ay agad nanunumbalik sa puso ko yung galit. Makalipas ang ilang araw, tinawagan ako ni Lloyd. Hindi ko sinagot. Naka-4 na beses siyang tawag pero ni isa wala akong sinagot, Mama Mia. Kaya nag-message siya. Kailangan kitang makita, Nika. Sa huling beses. Hindi ako sumagot. Makalipas ng mahigit 1 oras ay may isa pang mensahe siyang pinadala. Hindi para makipagbalikan. May kailangan lang akong sabihin sa'yo.
Hindi ko alam kung bakit, Mama Mia. Siguro gusto ko lang talagang matapos ang lahat. Gusto ko lang ng closure. Kaya pumayag ako. Nagkita kami sa isang maliit na parke. Hindi dun sa kainan na paborito naming dalawa. Dahil ayoko nang bumalik pa dun. Pagdating ko ay himala at nandun na siya. Nakaupo siya sa isang bench. Mas pumayat siya kesa dun sa huling naaalala ko. Mas maputla ang itsura niya. Mukha siyang ilang gabi nang hindi natutulog. Pero sa unang pagkakataon, wala na akong naramdamang pananabik. Gaya nung lagi kaming nagkikita dati. Kahit gaano kami kadalas magkita sa isang linggo, ay nananabik pa rin talaga ako. Pero ngayon, lungkot at galit na lang ang nararamdaman ko. Wala na ang dating pagmamahal na kusang umaapaw noon. Mika, hindi ako nandito para makipagtsikahan sa'yo. Sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin. Huminga siya ng malalim. Nag-resign na ako. Lumipat na rin ang ibang kumpanya si Romeo. Naghiwalay na kaming dalawa. Hindi ako nagsalita, Mama Mia. Napatingin ako sa kanya. Hindi ako natuwa nung marinig kong hiwalay na silang dalawa. Bagkus ay nagulat ako. Akala ko ay paglalaban na nila ang kanilang pagmamahalan kaya nga lumantad na sa akin si Lloyd, 'di ba? Bakit? Tanong ko. Mapait siyang ngumiti. Sabi niya hindi pa raw ako handang maging totoo sa sarili ko. Natahimik ako. Tama naman siya, Nika eh. Napailing ako sa kanyang sinabi, Mama Mia. Hindi ko alam kung bakit mo pa sinasabi sa akin ang lahat ng yan, Lloyd. Ano pang purpose? Bakit kailangan ko pang malaman? Kasi gusto kong malaman mo. Gusto kong malaman mo na wala kang kasalanan, Nika. Wala kang naging kasalanan. Napaluha siya. Humigpit ang hawak ko sa bag ko. Nika, ikaw ang pinakamabuting babaeng nakilala ko. Pero hindi naging sapat yun sa'yo, right? Oo, sabi niya. Hindi sapat kahit mabuti ako, kahit sinasabi ng karamihan na magiging wonderful at syempre huwaran akong asawa. Hindi pa rin ako sapat. Hindi sapat ang pagiging mabuting tao. Hindi sapat ang pagiging mapagmahal. Hindi sapat ang katapatan. Kung ang taong mahal mo ay may laban na hindi niya kailanman ipinakita sa'yo, lahat ng meron ka hindi sasapat, Mama Mia. May inilabas siyang maliit na kahon. Yung engagement ring. Yung binalik ko sa kanya nung pumunta siya ng apartment para ibalik ang mga gamit ko. Hindi pala niya itinapon yun. Inilapag niya yun sa pagitan naming dalawa. Para sa'yo to eh. Sa'yo to dapat. Hindi ko kinuha, Mama Mia. Sa'yo na yan. Wala naman ang halaga sa akin yan eh. Pero Nika, wala naman ang ibang babaeng magsusuot nito. Para to sa'yo. Gawin mo lahat ng gusto mong gawin dito. Ibenta mo, itapon mo. Basta sa'yo to. Mama Mia, hindi ko kinuha yung singsing. Nasa bench lang yun nakalagay. Bago ako umalis, may sinabi siyang hindi ko malilimutan. Araw-araw kitang hinihinga ng tawad sa isip ko. Napahinto ako. Pero hindi na ako lumingon. Sa shower, sa biyahe, bago matulog, paulit-ulit kong inisip ang mga dapat kong sinabi sa iyo noon pa. Napapikit ako, Mama Mia. Dahil sa totoo lang,
parang yun din mismo ang ginagawa ko eh. Araw-araw sa isip ko, lagi ko siyang sinisigawan. Lagi ko siyang minumura. And God forgive me, pero lagi akong nag-iisip na sana makaganti ako sa kanya. At lagi ko siyang tinatanong sa isip ko kung bakit niya ginawa sa akin yun. Lagi kong ini-imagine na pinaparamdam ko rin sa kanya yung sakit na ginawa niya sa akin. Pero sa totoong buhay, 2 estranghero na lang kaming nakatayo sa iisang parke. Hindi na kami ang 2 taong minsang nangarap ng iisang kinabukasan. Habang naglalakad ako pa uwi, Mama Mia, may napagtanto ako. Hindi ko na gustong malaman kung bakit niya nagawa iyon. Alam ko na ang dahilan eh. Ang tanong na lang ay kung paano ko bubuuin muli ang sarili kong winasak niya. Kung paano ko babawiin ang 5 taon ng buhay ko. May nagsabi sa akin noon, hayaan mo lang yung sakit dahil time heals all wounds. Pero hindi totoo yun. Hindi oras ang nagpapagaling, kundi ang mga desisyong ginagawa mo habang lumilipas yung oras. At sa loob ng halos 8 buwan, wala akong ginawang desisyong makakatulong sa akin. Humihinga lang ako, pero hindi naman talaga ako nabubuhay. Naging eksperto ako sa pagpapanggap sa opisina. Ako yung Nika na masayahing empleyado ulit. Ako yung Nika na magaling tumawa at madaling tumawa kahit sa mga mangbababaw na jokes. Ako yung sumasama sa kahit na sino kapag may lunch out. Nagkukwento na para bang maayos na ang lahat. Na para bang hindi ako dumaan sa matinding breakup. Pero kapag uuwi na ako, doon nagsisimula ang totoong laban. Isinasara ko ang pinto, hinuhubad ang sapatos at kasabay noon, naghuhubad din ng maskarang suot ko buong araw. Tahimik na naman ang apartment. Tahimik na naman ang puso kong hindi pa rin makamove on. Pinakamasakit para sa akin ay ang bawat gabi. Kapag wala ng ingay, kapag wala ng ibang iniisip ang utak mo, kundi ang mga tanong na wala naman talagang sagot. Madalas habang naliligo ako, kinakausap ko pa rin siya. Hindi naman talaga siya nandun eh, pero sa isip ko, naririnig ko ang boses niya. Sorry Nika. Tapos sisigaw ako. Bakit mo ako pinili kung hindi mo pala ako kayang panindigan at mahalin ng buo? Sa isip ko sumasagot siya, Mama Mia, nang hindi ko alam. Hindi mo alam? Hindi. Sinira mo ang buhay ko dahil hindi mo alam? Lahat ng mga rebuttal na yon ay sa imahinasyon ko. Sa imahinasyon ko kasi, Mama Mia, ako ang laging nananalo. Ako ang laging may huling salita. Pero pagpatay ko ng shower, tahimik na ulit. Doon ko napagtanto na ako lang pala talagang nagsasalita. Ganito rin habang nagmamaneho ako. Kapag natigil sa pulang ilaw, nakikita ko ang refleksyon ko sa salamin at bigla ko na naman siyang kinakausap. Tinatanong kung minahal ba niya talaga ako. Sa isip ko sumasagot siya ng oo dahil sa totoo lang nararamdaman ko rin naman ang pagmamahal niya dati. Pero may kung ano sa loob ko na sumasagot ng sinungaling. Isang gabi habang nagsisipilyo ako sa harap ng salamin ay bigla kong napansin ang sarili ko. Natignan ko ulit ang sarili ko nang hindi ko ginagawa sa loob ng ilang buwan. Namayat pala ako ng sobra, Mama Mia. Nanlaki ang mga eye bags ko. Hindi na ako halos ngumingiti kapag walang ibang tao. Hindi ko na kilala ang babaeng nakatingin sa akin. At dun ko na itanong ang isang bagay na matagal ko nang iniiwasang itanong sa sarili ko. Hanggang kailan ka ba ganyan, Nika? Sa pagkakataong yon ay hindi na si Lloyd ang kausap ko, kundi sarili ko.
Kinabukasan, niyaya ako ng best friend kong si Jane na mag-out of town. Ayoko sana pero pinilit niya talaga ako. Sige na, 2 araw lang. Alam mo, kailangan mo to. Kailangan mong huminga mula sa lahat-lahat. Nagpunta kaming dalawa sa dagat. Nung una, nakaupo lang ako sa buhanginan. Tahimik, pinapanood ang paghampas ng mga alon. Hanggang sa may isang batang babae na lumapit sa akin. Siguro mga 7 taong gulang lang siya, Mama Mia. Ate, ngumiti siya nung lumingon ako. Pwede bang ikaw ang mag-picture sa amin? Tinanggap ko ang cellphone niya. Habang kinukuhanan ko sila ng mga kasama niya ng letrato, ay napansin kong ang tatay niya ay mahigpit na nakayakap sa nanay niya. Parang ang sweet-sweet ng mag-asawa. Pareho pa silang tumatawa na para bang masayang-masaya sila sa araw na yun. Walang arte ang tawang yun. Walang pagpapanggap, hindi gaya ko. Bigla akong nakaramdam ng kirot. Hindi dahil naiinggit ako. Well, naiinggit din naman talaga ako ng konti. Pero most importantly, dahil minsan, Mama Mia, akala ko, ganyan na ganyan din ang magiging buhay ko pagkatapos ng kasal naming dalawa ni Lloyd. Pagbalik namin sa syudad, Mama Mia, ay may natanggap akong email mula sa coordinator ng kasal. Ang tagal na nun. Ang tagal nang na-cancel yung kasal namin. Mahigit 7 buwan na. Pero tsaka lamang siya nag-email, Mama Mia, na meron daw kaming refund na makukuha. Oo. Akala ko kasi dati hindi na marirefund dahil ilang linggo lang naman ay kasal na namin nung nag-postpone kami. Hindi ko na naasikaso yun. Hindi ko na kinausap yung coordinator at kung sino pa mang mga suppliers dahil abalang-abala nga ako sa pagluluksa ng puso ko. Pero Mama Mia, may isa siyang sinabi na talagang hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman nung marinig ko yun. Kailangan kayo pong dalawa ni Sir Lloyd ang pumunta para pumirma ng mga refunds, ma'am. Kasi kayong dalawang nagbayad nun eh. Hindi ba pwedeng ako lang? Hindi kasi ma'am, kasi sa mga contracts natin, yung pangalan nyo namang dalawang nakalagay, hindi lang pangalan mo, at kayong dalawa po ang nakapirma. Ayoko na sanang makita pa si Lloyd, Mama Mia. Pero gaya nga ng sabi ng coordinator ay kailangan. Nagkita kami sa opisina ng aming wedding coordinator. Mahigit 8 buwan na noon matapos kaming maghiwalay. Mas maayos na ang itsura niya, pero halata pa ring may lungkot ang kaniyang mga mata. Tahimik kaming pumirma ng mga dapat naming pirmahan. Walang tinginan, walang kumustahan. Pagkatapos sabay kaming lumabas. Anong balak mo sa refund? Tanong niya. Ibabalik ko kina mama. Bakit? Sila naman ang nag-cover ng 25% ko dun sa kasal na yun eh. Tumango siya. Ako. Baka itulong ko sa charity. Tahimik lang ako, Mama Mia. Hindi ako nagsasalita. Wala naman akong pakialam kung anong gawin niya sa pera niya eh. Habang naghihintay ng elevator ay bigla siya nagsalita ulit. Nagpapatherapy na nga pala ako. Napatingin ako. Hindi ko inasahan yon. Kailangan ko eh. Sabi niya ng mahina. Hindi lang dahil sa nangyari sa atin kundi dahil sa lahat ng taon na tinakasan ko ang totoo kong sarili. Wala akong sinabi, Mama Mia. Hindi ko kasi alam kung anong dapat kong maramdaman. Magiging masaya ba ako dapat para sa kanya? Pero paano ko gagawin yon kung may galit pa rin ako? Dapat ba ipakita kong wala na akong pakialam? Paglabas namin ng building na yon ay huminto siya.
Nika, salamat. Napakunot noo ako. Saan? Salamat sa 5 taon na minahal mo ko. Napangiti ako, pero hindi yun masayang ngiti, kundi ngiti na punong-puno ng pagod at panghihinayang. Alam mo ba ang pinakamasakit, Lloyd? Hindi naman ang iniwan mo ko, kundi yung katotohanan na kahit pagkatapos ng lahat, kapag may magandang nangyayari sa buhay ko, naiisip ko ikaw pa rin ang gusto kong unang makaalam at gusto kong unang pagsabihan. Nakita kong napaluha siya, Mama Mia, pero sa pagkakataon na yun ay hindi na ako apektado. Pero may konting awa akong naramdaman sa kanya. Hanggang sa lumipas pa ang 1 pang taon, unti-unti kong natutunang mabuhay. Nag-enroll ako sa weekend baking class kahit mahal. Natuto akong mag-jogging. Mas madalas na akong umuwi sa probinsya namin para dalawin ng mga magulang ko. Hindi pa rin ako ganap na masaya, pero hindi na rin ako araw-araw na umiiyak gaya noon. Hanggang isang hapon habang nagbabasa ako ng libro sa may cafe, ay may lalaking umistorbo sa akin. Excuse me. Napatingin ako sa kanya. May tao ba rito? Wala. Sagot ko. Ngumiti siya. Pwede bang makiupo? Tumango ako at nagpasalamat siya. Simple lang ang ngiti niya, Mama Mia. Walang yabang. At sa unang pagkakataon, matapos yung mahabang sakit na pinagdaanan ko, nakaramdam ako na may isang lalaki akong hindi ikinukumpara kay Lloyd. Hindi ko alam noon ang pangalan niya. Hindi ko rin alam na ang simpleng pagkikitang yun ay magiging simula pala ng isang bagong kabanata sa buhay ko. Pero bago ko tuluyang buksan ang puso ko sa panibagong pagkakataon, sa isip ko noon ay may isang bagay pa akong kailangang gawin. Ang harapin ang taong minsang naging buong mundo ko. May nakapagsabi noon, Mama Mia, na hindi mo naman daw kailangang patawarin agad yung taong nanakit sa'yo. Noong una, hindi ko yun naiintindihan. Akala ko kasi kapag hindi ka nagpatawad, masama ka ng tao. Pero habang tumatagal, napagtanto kong may mga sugat na hindi dapat minamadali sa paghilom. Hindi dahil gusto mong magkimkim ng galit, kundi dahil kailangan mo munang buuin ang sarili mong winasak ng taong yon. Mahigit 2 taon na ang lumipas. Hindi ko na binibilang ang mga araw simula nung iwan niya ako. Hindi ko na rin ini-stalk ang social media niya. Hindi ko na hinihintay ang pangalan niyang lumabas sa notification ko. Unti-unti natutunan kong mabuhay nang hindi umiikot ang mundo ko sa mga alaala niya. Nagbago na rin ang apartment ko, Mama Mia. Tinanggal ko na ang mga lumang frames. Ipinamigay ko na ang mga souvenirs na magkasama naming binili. Ang mga wedding invitations, matagal ko nang sinunog. Hindi ko yun kinip, Mama Mia, dahil hindi naman ako umaasang matuloy pa ang kasal naming dalawa. Hanggang isang Sabado ng umaga, kinuha ko yung kahon na nasa ilalim ng mesa ko. Doon ko nakita ang mga alaala naming dalawa. Nakita ko may natitira pa pala akong isang wedding invitation. Yung invitation na dapat sana ay para sa shoot ng aming kasal, Mama Mia. Yung bridal shoes ko, yung listahan ng aming mga bisita. Ang maliit na notebook kung saan isinulat ko ang plano naming magkaroon ng 3 anak. Napangiti ako. Hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa babaeng nagsulat noon. Napakabata pa niya. Napaka-inosente sa buhay. Naniniwalang sapat na ang pagmamahal para manatili ang isang tao sa tabi mo. Marahan kong isinara ang kahon. At sa pagkakataong yun, hindi na ako umiyak. Makalipas ang ilang linggo, nakatanggap ako ng mensahe
mula sa biological mother ni Lloyd. Nika, iha, kung okay lang sana sa'yo, gusto ka raw sanang makita ni Lloyd. Lilipat na siya ng ibang bansa para magsimula ulit. Pero kung ayaw mo, maiintindihan naman daw niya. Ilang oras kong tinitigan yung mensahe, hindi dahil gusto ko pa siyang makita, kundi dahil naramdaman kong may bahagi ng kwento namin na kailangan na talagang tuldukan ng panghabang buhay. Kaya pumayag akong makipagkita, Mama Mia. Nagkita kami sa parehong parke kung saan kami huling nag-usap 2 taon nang nakakalipas. Mama Mia, mas pumayat pa siya kesa sa huling alaala ko. Pero mas magaan na ang kaniyang mukha. Parang matagal nang may dalang mabigat na bato na ngayon lang niya na ibaba. Ayos ka na? Tanong niya. Ngumiti ako. Hindi pa perpekto pero masaya. Masaya akong marinig yan, Nika. Mama Mia, tahimik ulit kaming dalawa habang nakatingin sa paligid. Ngayon, hindi na nakakailang ang katahimikan na yon. Hindi na rin masakit. Parang 2 taong minsang naging mahalaga sa isa't isa. At ngayon, pareho nang tinanggap na tapos na talaga ang kabanatang yon. May inilabas siyang sobre. Ano to? Letter? Hindi ko babasahin yan. Okay lang, sabi niya habang ngumingiti. At sa harap ko mismo, pinunit niya yung sulat. Isa-isa. Hinayaan niyang tangayin ng hangin ng maliliit na piraso ng papel. Alam kong wala nang salitang makakapagpabago pa sa mga nangyari sa ating dalawa. Sabi niya. At hindi na rin ako humihingi ng isa pang pagkakataon, Nika. Gusto ko lang sabihin na salamat. Alam mo, maniwala ka man at sa hindi, pero minahal kita. Kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi niya na ituloy ang kanyang sasabihin. Pero alam ko ang gusto niyang sabihin, Mama Mia. Na kung hindi dahil sa akin, hindi niya marahil matututunang harapin ang sarili niyang katotohanan. Na kung hindi dahil sa akin, hindi rin niya matututunang mahalin ang sarili niya at tanggapin kung sino talaga siya. Bago kami maghiwalay ay tinawag pa niya ulit ang pangalan ko. Nika, pinapatawad mo na ba ako? Matagal akong hindi sumagot. Ito ang tanong na ilang taon ko ring kinatatakutan. Ngayon ay narito na. Huminga ako ng malalim. Alam mo, Lloyd, dati akala ko ang pagpapatawad ay para talaga sa taong nanakit sa atin. Pero ngayon alam ko na, para pala ito sa taong nasaktan. Oo, pinapatawad na kita. Pero hindi dahil nakalimutan ko na yung ginawa mo. Hindi rin dahil naging maayos ako pagkatapos mo akong iwan. Kundi dahil pagod na akong dalhin ang galit na hindi ko naman dapat nararamdaman. Pagod na akong masaktan lalo't hindi naman ako ang may kasalanan. Unti-unti siyang tumango at sa unang pagkakataon ay ngumiti siya ng walang bigat. Pag-uwi ko, pakiramdam ko may nawala, Mama Mia. Hindi tao, hindi ala-ala. Kundi parang yung bigat na dala-dala ko sa puso ko ng 2 taon na. Makalipas ang 6 na buwan, nakaupo ako sa parehong cafe kung saan minsang winasak ang puso ko. Oo, yung kainan kung saan kami naghiwalay, kung saan din nag-umpisa at natapos ang lahat sa aming 2 ni Lloyd. Ngayon, Mama Mia, hindi na ito lugar ng trahedya. Hindi na rin lugar ng mga sinungaling na pangako. Isa na lang itong cafe. Habang nagbabasa ako ng libro, may umupo sa tapat ko at napangiti ako. Akalain mo nga naman,
Ngayon lang kita ulit nakita rito. Ngayon lang ulit tayo nagkatapat. Tumawa ako dahil natatandaan ko ang lalaking yun. Yun ang lalaking nakilala ko noon sa cafe. Ang lalaking ilang beses ko nang nakasabay uminom ng kape. Si Tom, Mama Mia. Si Tom hindi dumating sa buhay ko para iligtas ako. Hindi rin siya dumating para punan ang mga pagkukulang ni Lloyd. Hindi siya dumating para muling ayusin ang durog kong puso. Dumating siya nung ako na mismo ang nag-ayos sa sarili ko. At doon ko naunawaan ang pinakamahalagang aral na itinuro sa akin ng buhay. Hindi ka dapat naghahanap ng taong bubuo sa'yo. Dahil hindi ka naman pinanganak na kulang. Pinanganak kang buo. Kaya bago mo mahanap ang para sa'yo, dapat buo ka muna at handa para sa taong ito. Ngayon kapag naaalala ko ang pangalawang Biyernes ng Mayo, masakit pa rin. May mga peklat na hindi na mawawala pa, pero hindi na rin siya dumudugo. At kung sakaling mabasa o marinig man ni Lloyd ang kwentong ito balang araw, isa lang ang gusto kong malaman niya. Minahal ko siya ng totoo. At marahil, minahal rin naman niya ako sa paraang kaya niyang ibigay noon. Pero may mga pagmamahal na kahit totoo, hindi pa rin sapat para manatili. At may mga paalam na kahit hindi mo pinili, sila palang magdadala sa iyo sa buhay na tunay na nararapat para sa iyo. Maraming salamat, Mama Mia. God bless and more power po sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Nika. Grabe ang kwento ni Nika. Ano ba talaga ang mas masakit? Pinagpalit ka sa ibang babae o pinagpalit ka sa lalaki? May mga nagsasabi na mas masakit daw kapag pinagpalit ka sa lalaki. Kasi ibig sabihin, para kay Nika, gaya niya, ginagamit o ginamit lang siya. Meron din naman nagsasabi na mas masakit kung pinagpalit ka sa babae dahil lahat naman ng meron ng babaeng yun, meron ka rin naman, diba? Lahat naman ng may offer niya, may offer mo rin naman. Minsan nga lang, mas malaki yun, mas maliit yung sayo, parang ganun. Pero meron at meron ka kung ano meron siya. Dun sa lalaki, hindi ka talaga makakapag-compete kasi may mga bagay siyang naibibigay na hindi mo kayang ibigay. Parang ganun. Ikaw, ano ba mas masakit para sa'yo? Pinagpalit ka ng asawa o ng partner mo sa ibang babae na babae ka? O pinagpalit ka sa ibang kasarian? Ano nga ba? Charot lang. Anyways, maraming salamat, Nika, sa kwento mo. Kwento ng pagpapatawad at kwento ng shocking revelation sa unang ilang minuto pa lang, 'di ba? Nalaman agad natin na, ay, lalaki pa lang karibal niya, ganun. Anyways, sa inyong mga nakikinig ngayon, alam nyo na po, sana'y magustuhan nyo ang kwentong ito at if you do, dapat nakapag-like ka sa video na to at i-share mo na rin. Para 'di ba, marami-rami naman ang makapanood kahit mga madagdagan ng isang tagapanood, ayos lang 'yon. Charot. Anyways, hello muna din ako. Ang dami bang anyways ni Mama Mia? Charot lang. Hello ako sa ating mga members na laging nandito para sa atin, nagmamahal at syempre nakikinig. Maraming salamat. Members natin na 19 sila hanggang ngayon. Wow! Hindi nga nadagdagan pero hindi naman nakulangan. Ayos lang yon. Hay ako sa pinakaunang nagtiwala sa atin at nagpa-member na si Freaky. Maraming salamat. Kay Mila Raduban, Gail Easy at Gimaras Girl. Thank you very much. Hello din ako kay Maureen Tugab, Maria Elena Abes, Macdax, Benson Boyser at Colleen Bueno. Hello sa inyo. Batch yan ha. Hi din kay Rico Sedanco, Rose Arevalo, Miriam Gutierrez, Marlia Guiana Shane, Christina Aure at Abdullah Wahab. Maraming thank you din. At maraming thank you din kay Alpha Garcia at kay Rosal Macdolor. At syempre ang pinakabago na sina Ernesto Boyce at Pepe Macaranas. Maraming salamat sa inyong pananatili at syempre
sa pagpapamiyembro ninyo dito sa ating channel. Sa mga nagtatanong kung paano po magpa-member, ay nako, dapat po subscriber po muna kayo bago kayo makapagpa-member, okay? Kapag nakapag-subscribe na kayo, yung subscribe button dati, kung saan nyo clinic yung subscribe, join na po ang nakalagay, as in Join. Join. So, yan na po ang i-click ninyo. Tapos, i-direct na kayo ni YT sa page kung saan kayo pwedeng magpa-member. Kayo na rin ang mamili kung anong klaseng membership ba ang gusto nyong i-avail. Ganun. And syempre, meron din tayong pa-shoutout sa mga hindi man member pero araw-araw ding nakikinig at nanonood sa atin. Tapos hindi pa talaga yan sila nagsiskip ng ads. Maraming salamat kay Lizelle Paderes. Ayun, maraming thank you. Grace Sarmiento, Mamita Colaija, Marieta Yoto, thank you very much. Christina Season, Joan Samaniego, Charlene Baclohan, Mer Pintak, Lailena Season, hello kay Ernesto Boys. Ayun, magandang araw sa iyo. Ruby Ramos, hello din kay Leonida Ramirez. Kimber Dudes Balyador, maraming salamat. Alcura Ukit Vivian Fernandez, hello sa iyo. Kay Karen Isebes, maraming salamat. Des Limbo, hello. And kay Marby Montecillo and kay Pay Miana. Hello din ako kay Sky. Maraming salamat, Sky. At sa lahat na nakikinig sa atin, sa mga hindi po nabati, baka sa susunod nating video o sa susunod nating kwento, kayo na po ang babatiin natin dito. Kaya comment lang ng comment, wag magsasawa. At syempre, nood ng nood. Maraming salamat po sa suporta. Kung meron po kayong sariling kwento na nais nyong i-share, ayan po ang ating email address sa baba, mamamiyacdo0317@gmail.com. I love you. Mag-ingat kayo. Bye-bye!